Sa isang hotel sa Goa, India, isang mag-ina ang nag-check-in noong January 2024. Ang 39 years old na si Suchana ay nagstay sa hotel na ito kasama ng 4 na taong gulang na anak niya. Matapos ng 2 araw, bandang alas 10 ng gabi, si Suchana ay tumawag sa reception para magpatulong na magpabook ng isang taxi para sa kanyang pagpunta sa Bengaluru na nasa 550 kilometers ang layo at nasa higit 10 oras ang biyahe. Matapos ng 3 oras, bandang 1:00 ng madaling araw, si Suchana ay nag-check out na at sumakay sa inarkilang taxi, dala ang kanyang sarili at isang maleta. Siya ay nagsimula na sa kanyang 10 oras na biyahe. Isang paglalakbay na kalaunan ay mapupunan ng isang shocking discovery. At ang motibo, ikapanghinginig ng laman mo. Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Suchana Seth. Isang mag-ina ang nag-check-in sa Solbanyan Grand Hotel sa Candolim sa bayan ng Goa sa India. Sila ay naroon para sa isang 3-day vacation. Pero isang araw pa lang ang nakalilipas, ang ina na si Suchana ay biglang nag-request sa hotel staff na magpabook ng taxi o cab para sa isang biyahe papuntang Bengaluru na nasa about 550 kilometers ang layo sa Goa. January 8, bandang alas 10 ng gabi, si Suchana ay tumawag sa reception para i-request ang nasabing booking. Ang hotel staff sa request na ito ay nagsuggest naman na imbes na by land, siya ay maaaring mag-take na lamang ng isang flight pa Bengaluru dahil iyon ay mas time saving at higit sa lahat ay mas cost effective. Ang travel time by car papuntang Bengaluru ay tinatayang nasa higit 10 oras. At considering na siya ay may kasama pang bata, ang pag-take ng flight ay ang pinaka-the best na option. Sa suhestyon na ito, si Suchana naman ay tumanggi at sinabi na mas gusto niya na mag-travel by road. Tiniyak niya sa staff ng hotel na alam niya ang kanyang ginagawa at siya na ang bahala sa lahat. At ang kailangan na lang nilang gawin ay ang mag-book ng sasakyan para sa kanyang lakad. Sa desisyon na ito ni Suchana, ang hotel staff ay tumawag sa isang travel agency at nagawang mag-book ng isang sasakyan. Ang nakuha nilang driver para dito ay si Rayjan D. Souza na regular na kliyente na. Nang nalaman ng driver na si Ray na ang lakad pala ay pa Bengaluru, kung saan ang isang round trip ay nasa tinatayang 24 oras, siya ay nagdemand ng bayad na doble. At nag-request din ng isa pang driver na makakasama niya sa buong journey. Ang kondisyon na ito ng driver ay ipinirating ng hotel staff kay Suchana sa isip na baka magbago ang desisyon nito, ngunit sa kanyang sorpresa, si Suchana ay pumayag ng walang pag-aalinlangan. Sinabihan din ni Suchana ang staff na madaliin si Roy na agad na pumunta. Sa pagmamadali na ito ni Suchana, at pagpayag sa mataas na bayad o fare, hindi na iwasan na tumaas ang kilay ng hotel staff. Pero syempre, sila ay sumunod na lamang sa request. Bandang alas 12:30 ng gabi, si Ray ay nakarating ng hotel. Si Suchana ay bumaba na dala ang isang maleta. Sa paglagay ni Ray ng maleta sa trunk, napansin niya na iyon ay may kabigatan. At nang tinanong ni Ray kung bakit, sinabi lamang ni Suchana na iyon ay dahil sa ilang mga bagong damit na kanyang binili noong siya ay nag-shopping. Sakay ang maleta sa likod at si Suchana sa loob, kasama ang isa pang driver. Si Ray ay nagsimula na sa kanilang mahabang paglalakbay. Walang kamalay-malay na sa gitna ng journey na ito, isang discovery ang hinding-hindi niya makakalimutan sa kanyang tanang buhay. Sa hotel na iniwanan,
Ang isang staff naman ay busy sa paglilinis sa kwarto na pinanggalingan ni Suchana. Sa kanyang paglilinis sa isang bahid ng dugo ang kanyang nakita. Sa natuklasan na ito, ang staff ay agad na ipinaalam iyon sa kanilang manager na agad namang tumawag sa police station. Bandang 8:00 ng umaga, nang ang mga otoridad ay dumating sa hotel at matapos makausap ang ilang mga staff, ay agad na nagkaroon ng suspisyon kay Suchana. Matapos ng ilang investigasyon, isang detalye ang lumabas na dumagdag sa kanilang suspetsa at iyon ay nang kanilang nakita sa CCTV na noong si Suchana ay dumating, mayroon siyang batang kasama. Pero nang si Suchana ay umalis, wala na ang bata na kasama niya. Idagdag pa dyan ang pagmamadali ni Suchana nang siya ay umalis. Kaya sa nawawalang bata, agad na umaksyon ang mga pulis. Ang mga otoridad ay nakipag-ugnayan sa travel agency na nag-book ng trip ni Suchana at nalaman ang contact details ng driver na si Roy. Tinawagan nila si Roy at tinanong kung ang kanya bang pasahero ay mayroong kasama na bata, na sinagot naman niya na wala. Ang mga otoridad ay nag-request na kausapin si Suchana sa telepono at tinanong naman si Suchana tungkol sa kanyang anak at kung nasaan ito, na sinagot naman ni Suchana na ang kanyang anak ay dinala niya sa isang kamag-anak. Sa sinabi na ito ay ibinigay din ni Suchana ang address ng nasabing kamag-anak sa Goa, kung saan ang mga otoridad naman ay agad na iyon ay pinuntahan. Ngunit hindi nila iyon nakita dahil ang ibinigay na address ni Suchana ay fake address pala. Ang mga otoridad ay muling tumawag sa driver na si Roy at maingat na sinabihan nito na kailangan nitong pumunta sa pinakamalapit na police station. Ang driver na si Roy ay nakita ang istasyon ng pulis sa Mangala na nasa 200 kilometers away sa Bengaluru. Sinabihan niya si Suchana na mayroon lamang siyang kailangan na kuhanin sa loob bago bumaba at tumungo sa police station. Sa instruksyon ng mga otoridad ng Goa ay kinausap niya ang mga tao sa police station doon at matapos ng ilang pag-uusap ay tinungo na ang sasakyan kung saan si Suchana ay lulan. Isang search operation ang kanilang ginawa at nang binuksan ang malaking bag, sa ilalim ng mga damit at laruan ay naroon ang isang patay na katawan ng isang bata. Tinanong nila si Suchana kung sino ang bata na iyon, na sinagot naman ni Suchana without hesitation na iyon ay ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Vachan May. Si Suchana ay agad na inaresto at sa pagkatuklas ng katawan na ito, ilang mga kwestiyon ang pumasok sa isip ng mga otoridad. At isa na dito ay ano ang kanyang motibo. Sa loob ng bag, isang sulat ang nakita ng mga otoridad. Ang sulat na iyon ay tungkol sa pagiging unhappy ni Suchana sa naging desisyon ng korte na pagbibigay ng visitation right ng kanyang dating asawa sa kanilang anak. Ang desisyon na ito ay nagbigay ng matinding puot kay Suchana para sa kanyang dating asawa dahil ayaw niya ito na maging maligaya. Si Suchana Seth na noon ay 39 years old ay ipinanganak sa Kolkata, West Bengal, India. Siya ay mayroong bachelor's at master's degree in physics. Siya ay ang founder at CEO ng Mindful AI Lab, isang startup business na ang focus ay sa AI ethics at data science. Siya ay mayroon ding kaugnayan sa ilang prestigious institutions tulad ng Harvard University with 12 years of experience bilang isang AI expert at data scientist. Taong 2010, si Suchana ay nakilala si Venkatraman na tubong Kerala sa Bengaluru. Sila ay na-inlove sa isa't isa at eventually ay nagpakasal. Matapos ng 9 na taon na pagsasama, taong 2019, nang ang kanilang anak na si Vachan May ay ipinanganak. Ang kanilang relasyon na mag-asawa hanggang sa panahon na ito ay smooth sailing. Pero iyon ay nagbago
nang tumama ang pandemic noong 2020. Sila ay madalas na mag-away at nang hindi na nila kinaya pa ang lahat ay nagdesisyon ng maghiwalay. Ang kanilang anak ay napunta sa pangangalaga ni Suchana at si Venkat naman ay madalas na dumalaw na lang para makasama ang anak. Sa pagdalaw na ito ay hindi naging masaya si Suchana at sinubukan na iyon ay pigilan. Kaya si Venkat, sa kagustuhan na makasama ang anak, ay dinala ang kanilang problema sa korte. Ang dalawa ay nag-file ng divorce at nakipaglaban para sa custody ng kanilang anak. Bago magtapos ang taong 2023, ang kanilang diborsyo ay naging pinalna at ang korte ay ipinagkaloob ang custody kay Suchana at si Venkat naman ay napagkalooban ng visitation rights every Sunday of the month. Sa naging desisyon na ito, hindi naging masaya si Suchana. Hindi niya gusto pa na magkaroon ng kaugnayan sa dating asawa at namumuhi siya na makita itong masaya kapag nakakasama nito ang anak nila. Sa isip ni Suchana, ang nagbibigay ng kaligayahan sa dating asawa ay ang kanilang anak. At dahil ayaw niya na maging masaya ito, tatanggalin niya ang pinagmumulan ng kaligayahan na ito. Kahit iyon pa ay ang kanyang sariling dugo at laman. Sa twisted mind na ito, ang oportunidad ay sumilip sa panig ni Suchana nang si Venkat ay kinailangan na umalis para sa trabaho. Si Venkat ay dapat nabibisita ng January 7 para sa kanyang weekly visit, pero dahil sa trabaho ay hindi siya makapupunta. January 6, si Suchana ay umalis ng Bengaluru at tumungo ng Goa kasama ng 4 na taong gulang na anak at nag-check-in sa hotel para sa isang weekend staycation. Sila ay dapat na mag-i-stay doon ng 3 araw, pero noong January 8, dala ng pagkakataon, ang anak ay binanggit ang pangalan ng ama at si Suchana dala ng pagkamuhi kay Venkat ay napaslang ang anak. Sa pagitan ng alas 8 at alas 10 ng gabi, si Vachan may di umano ay strangled to death. Ayon sa doktor na gumawa ng autopsy, ang bata ay maaring smothered or strangulated gamit ang isang pillow o wire. Gayunpaman, ang bata ay hindi kinakitaan ng anumang sugat o signs of struggle. Ang katawan ay hindi dinakitaan ng sign ng rigor mortis o paninigas ng limbs dala ng chemical changes sa muscles na ang ibig sabihin, ang murder ay nangyari sa nasa about 36 hours earlier. Sa loob ng kwarto, mayroong natagpuan na 2 empty bottles ng cough syrup at ang mga otoridad ay may suspisyon na si Suchana ay binigyan ng anak ng high dosage ng cough syrup bago iyon pinatulog at eventually ay pinaslang, na ang ibig sabihin, ang nangyaring krimen ay premeditated. Sa ginawang pag-question ayon kay Suchana, walang murder weapon at sa nangyari sa anak di umano ay sinubukan niya na paslangin din ang sarili sa pamamagitan ng paglaslas sa kanyang pulso gamit ang gunting. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Mayroon pang suicide note ang nakita ang mga otoridad at ang nilalaman, "If he cannot be with me, he cannot be with you." Matapos na siya ay naaresto, si Suchana ay ginawa ng psychological evaluation para suriin ang kanyang mental state na mas makakatulong para malaman ang kanyang motibo sa nangyari sa anak. Sa gitna ng investigasyon, siya ay todo deny sa nangyari, hindi nakitaan ng anumang sign ng remorse at hindi din cooperative sa investigasyon. Meron din silang nakitang court document kung saan si Suchana ay nag-file ng domestic violence laban sa dating asawa noong August 2022, pero iyon ay idininay ng korte. Base sa investigasyon, matapos na napaslang ang anak, hindi alam ni Suchana kung ano ang gagawin sa katawan. Nagdesisyon na lang siya na ilagay ang katawan sa kanyang luggage at maghanap ng lugar kung saan niya iyon ididispatsa. Sa kanyang pag-uwi,
Kung siya ay magte-take ng flight, for sure na iyon ay hindi makakalusot sa security ng airport. Kaya siya ay nagpabook na lamang ng cab o taxi, and the rest is history. Sa ngayon, si Suchana ay nasa kustudiya ng pulis at naghihintay ng kanyang paglilitis. Ang mga ebidensya laban sa kanya ay overwhelming, kaya ang mga otoridad ay desidido na siya ay mabigyan ng pinakamabigat na parusa. Ang trahedya na ito ay talagang shocking at nakapangangalit sa kanilang community. Hindi nila lubos maisip na ang ina na dapat sa anak ay proprotekta ang magiging punong dahilan pa ng nasabing trahedya. Ito ay napakabigat para kay Venkat. Siya ay nakipaglaban para makilala, makasama at maging parte ng buhay ng kanyang anak. Bukod sa dalamhati na nararamdaman, hindi maiwasan ang kanyang panghihinayang dahil sa naging alitan nilang mag-asawa, ang pinakanaipit at naapektuhan ay ang kanilang anak. Kwinestyon niya ang kanyang mga desisyon, ang kanyang mga aksyon at ang kanyang kawalan ng kakayahan na ito ay protektahan. Hindi mawala sa kanyang isipan na kung may iba pa ba siyang ginawa, maaari kaya na ang trahedya na iyon ay naiwasan. Bago isara ang ating paina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po